lehislatibo ay isa sa pinaka-importanteng sangay ng gobyerno. Ito ay binubuo ng mga senado at kapulungan ng kinatawan. Ang karamihan sa atin ay kilala na ang 24 na nakaupo sa senado. Ngunit ilan lang sa atin ang nakakalam kung sino talaga ang mga congressman ang humahawak sa kanya-kanyang distrito. Nagsagawa kami ng survey sa universidad at lumabas na 7 sa 10 tao ay di kilala ang kongresista sa distrito nila. Sa dokumentaryong ito, bibigyan natin ng diin ang mga gawain ng isang miyembro ng kapulungan ng kinatawan. At pinaka-importante, alamin natin ang kanilang mga nagawa, ang kanilang damdamin at kanilang sinasaloob. Kung ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran, mataas na pader. Isa pang nakakalungkot na katotohanan na karamihan sa mga Pilipino ay hindi alam ang proyektong napapatubad ng congressman sa kanilang distrito. Maaaring isa sa mga rason kung bakit nakakapag-aral ang mga anak nyo ay dahil sa scholarship na binibigay ng mga congressman. Nabigyan kami ng pagkakataon na ma-interview ang congressman ng 6th District ng San Jose, Bulacan, si Congressman Robles. Una po sa lahat, kamusta na po yung pagiging congressman niyo? Pwede, okay naman. Okay naman at maraming trabaho. But nasa recess kami ngayon. Kaya we're on break, no? Kaya medyo nasa distrito kami ngayon. Ang ilan sa ating kababayan ay nag-aalsa na laban sa Administrasyong Aquino. Ngunit ano ba ang masasabi ng isang congressman sa pagpapatakbo ng Aquino administration? Okay naman, in a way. Siyempre, alam mo, yung iba't ibang presidente, siyempre, kanya-kanyang style yan, no? Kanya-kanyang strategy. Although, during the time of GMA, yung economy is very fast. Talagang mabilis. Left and right, talagang sobrang bilis. Compare it now, etong sa panahon ni President Aquino, medyo slow, but parang ibang style nga eh. So sa kanya, less yung corruption, kaya lang medyo mabagal lang yung takbo ng ekonomiya. Tanong din namin kung may mga batas ba siyang nais niyang ipatupad. Actually sa batas, no, ang dami naman kasi nating existing batas. It so happen na yung ating mga existing batas, inaano lang namin, inaamyendahan lang namin. At what is important kasi doon sa ating mga batas ay yung strict implementation ng gobyerno. So, sa dami ng batas natin, sa totoo lang, marami nang dapat na gawin. Ang importante, kung paano ito ma-strict implementation. Pagdating naman sa mga batas na ginagawa ng lower house, ano naman kasi yan eh, dalawa yan. It's either or on local issue or national issue. Pagka local issue, it's more on doon sa mga services na ibinibigay sa bawat kanya-kanyang distrito, probinsya, syudad, bayan. At pagka naman national issue, syempre, marami tayong kinukonsider. Ano? We have to go on public hearings and at the same time, tignan din, check and balance yung mga iba't ibang aspeto kung sino yung masasagasan, kung ano yung magiging kainatnan o magiging kapakipakinabang ba ito sa majority of our people. Siguro in terms of in my district, talagang my number one priority is education. That's why I'm trying to come up with construction and having so many high schools and additional elementary schools para mas mapabilis natin yung mas marami tayong matulungan na bata na mahirap para makapag-aral. So sa national level naman, ako kasi ang chairman ng Committee on Social Services sa buong Pilipinas. Kaya medyo tinutulungan din namin yung mga person with disabilities and at the same time inihahanda natin yung mga bawat commercial or mga institusyon para maging kaakit-akit ito doon sa mga person with disabilities. And at the same time,
as Vice Chairman ng Transportation, we see to it na medyo maging maganda yung ating takbo ng mga transportasyon, hindi lamang pang karagatan, pang air, lahat kasi sa amin at the same time sa Committee on Franchise, which is I'm also the Vice Chairman of the Committee on Franchise. Ang kapulungan ng kinatawan ay maaaring napagwawalang bahala ng iba. Ngunit dapat nating alalahanin na pati sila ng Kongreso at dahil sa tulong nila, kasama ng Senado, nagpapabuti ng ating batas na magpapaunlad sa ating bansa. Taas ng pader, pinapaligiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan. Mga pantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakabarong. Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato at kutsara na hindi kilala ang dugong. At ang kanin ay singkutin, ang gatas na nasa kahon. At kahit na hindi pasto sa lamesa ay may hamon. Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na